Pinagtulungang kolektahin ng lokal na pamahalaan, MMDA at pribadong sektor ang tambak ng basurang naiwan sa mga kalsadang dinaanan kahapon ng traslasyon. Nagsagawa rin ng flushing matapos mamanghi ang ilang lugar. Nakatutok si Jonathan Andal. Ang dagat ng debotong nakiisa sa traslasyon ng Poong Jesus Nazareno. Sinundan ng namumutiktik na basura sa mga kalye ng Quiapo. Tumpok-tumpok ang mga kalat na kusa na ring winalis ng mga nagtitinda rito bago sila nagbukas ng pwesto. Dapat pag mga Diyos ka, malinis ka. Oh. Hindi yung mga Diyos ka tapos balasubas ka naman kung saan-saan mo itatapon yung mga pinagkainan mo. Kagabi, ginawang tambakan ang bahaging ito ng Plaza del Carmen, nakatapat lamang ng San Sebastian Church kung saan ginanap ang tradisyonal na padungaw. Kahit ang bahagi ng Legarda na hindi naman dinaanan ng traslasyon, merong mga basura. Sa dami ng kalat, tulong-tulong na kanina ang mga truck ng City Hall, MMDA at ng private garbage collector na kinontrata ng lungsod. Ganito po yung karamihan sa mga naiwang basura ng mga deboto sa traslasyon. Karamihan mga pinagkainan, mga styro, mga plastic bottles, meron din mga kutsara, tinidor na plastic, tapos meron din dyan mga yung ginamit nilang sapin na plastic. Karamihan po ito hindi nabubulok. Pero ang mas nangangamoy, ang mga naiwang bote-bote na may lamang ihi. Kaya si Alan binuhusan ng tubig na may sabon ang tapat ng kanyang tindahan para maalis ang panghe. Yung iba nilagay sa bote, yung iba walang takip, siyempre pag natumba. Sa Taft Avenue, nakunan namin kahapon ang mga debotong umiihi sa poste ng LRT matapos ang traslasyon na manghiraw ang ilang parte ng Maynila batay sa mga reklamong nakarating sa City Hall. Kaya nag-utos na sila ng flushing o pagbobomba ng tubig sa mga kalsada. May mga portalet naman kahapon na kusang loob na idineploy ng MMDA. Sa dami po ng tao, hindi naman po only yung aming portalet. Siyempre, limited din yung number ng bilang na aming pinoprovide kasi yun lang po yung available namin. Sabi naman ng Quiapo Church Administration, dadagdagan nila ang mga portalet sa susunod na taon. Ang nahakot na mga basura sa Traslasyon 2025 umabot sa higit 100 truck o halos 400 toneladang basura ayon sa Manila Department of Public Services. Dumagdag ang basura ng Traslasyon sa problema ngayon sa paghakot ng basura sa Maynila. Kanina nga sa Baseco at Parola Compound, kaliwat kanan pa rin ang tumpok ng basura. Nasabi ng mga residente ay 3 araw nang hindi nahahakot. Dumarami na rito ang mga langaw, pinapasok na ng mga gumagapang na uod ng mga kalapit na tindahan. Kinakalkal na rin ito ng mga aso. Pero issue na nga po kasi hindi maalis-alis ang basura, hindi makakayang baho, masakit sa dibdib. Sabi ng mga residente, may nakikita naman silang mga truck na naghahakot ng basura araw-araw. Pero hindi raw nahahakot lahat at may naiiwan. Idinulog namin ito sa Manila DPS at kanina ipinahakot na ang mga natitirang basura roon. Unti-unti na pong nagiging stable ang pagkolekta ng basura. Ina-expect po namin ngayong week po matatapos na po yan. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras.